Pag may pintuan na kasi yan, tapos mga harang yung bintana, pwede na kami matulog kahit sa baba, di ba? Dati maghahanap ka muna ng mga cover ng CD bago makakita ng sexy. Pero mas gusto ko yung ano, bahay-bahayan. Tapos merong nanay, no? Yung kalaro mo. Oo. Yan, nag-message ako kay Kuya Boy kasi online siya ngayong umaga at parang may pasok na ata siya ngayon sa trabaho. Oh! Fresh air! I love it! Pasilip ko lang sa inyo itong ginawa ni Kadede. Ayan. Ayan na po, oh. Kakaroon na ng kantuhan. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Ayan, isang malamig na umaga dito sa Kampanalig dahil medyo umaambon-ambon mga kapanalig, no. Kaninang umaga naramdaman ko rin na talagang maulan. Kaya malamig po ngayon. Ayun, bago natin umpisahan ito, naumpisahan na pala. So ayun, gusto ko lang sabihin na si Kuya Boy, hindi ko na po nadalaw doon sa Nabotas kasi lagi kami magka-chat yan. Sabi ko sa kanya, Kuya Boy, pag medyo okay na ako, pupuntahan kita dyan. Tapos ang sabi niya sa akin, pag okay na rin ako. So it means ayaw niya muna magpa-istorbo kasi syempre gusto niya muna magpahinga. Kaya ginagalang natin yung kanyang desisyon. Syempre kung ikaw meron ka nararamdaman, mas gusto mong magpahinga syempre kaysa tawag dito, kaysa mag-entertain ng mga bisita kasi mahirap nga ang may nararamdaman. So hindi ko naman po sinasabi na pangit ang bumisita sa mga katulad namin na merong nangyari, no. Natutuwa nga po kami doon nakaka-touch dahil syempre nag-aalala po kayo, yung iba nagdadala pa nga po ng pagkain. Talagang minsan nga naiyak pa ako sa taas hindi ko na lang na-video kasi talagang na-touch ako sa mga bumisita sa akin at sa mga nag-aalala. Pero sa kabilang side din, nandun yung part na syempre pag may mga bisita hindi mo maiwasang makipagkwentuhan, ganyan. At tawag dito, minsan sumasakit yung ulo ko kasi nga kailangan pa magpahinga. Kumbaga po ito kumbaga merong good side at bad side. Tama ba ako? Baka maging baka ma-misinterpret po ng iba. Pero sana po maintindihan nyo. Kasi syempre, kailangan ng pahinga. Katulad nung iba, pinalipas muna ng mga ilang araw bago ako puntahan. Kasi nga alam nila nagpapahinga lang ako, natutulog lang ako. So, bawal maistorbo. So, alam ko naman po, lahat kayo naintindihan yung ibig kong sabihin. No? Pero sa lahat po na talaga ng bumibisita, the best po talaga yan. Kasi mas mas napapabilis din yung paggaling ng isang ang may sakit pag na naramdaman nila na yung nakapaligid sa kanila ay nag-aalala at merong nagmamahal na tao. No. Pero yung pinaliwanag ko po, alam kong naiintindihan niyo po yun, lalo na sa side ng mga naranasan na magkaroon ng aksidente o ng sakit. Syempre, 'di ba? Noong si Utol, bago umuwi mga kapanalig, halos bago pa lang din 'yung nangyari. Gusto niya dalawin si Kuya Boy. Syempre, ang tao nagpapahinga pa rin. So sabi ni Kuya Boy, wag na muna kasi gusto niya muna magpahinga. At syempre, pag bibisita ako o si Utol, kailangan na naman magsalita-salita gaya ni Kuya Boy, magkwento-kwento at kung ano-ano, 'di ba? Pag may mga bisita, hindi naman nadadalaw si Kuya Boy nang nakahiga lang Talagang lagi siya nandoon sa sopa na nakaupo. Kaya yun, sana naintindihan niyo rin po kung bakit hindi ko na nadalaw si Kuya Boy bago ako umalis. So, ayun. Magkikita pa naman kami nun, no? Tingnan natin baka sa piyesta pumunta dito, baka kunin yung motor no? Meron silang dalang sasakyan. So, tingnan natin, pero malamang hindi pa pwede uminom yun dahil nagpapagaling pa nga. Sana nasagot ko po yung mga katanungan ninyo. Magandang balita mga kapanalig kasi po si Kadede sabi niya magkakantuhan daw kami. Kaya kukunin na natin yung pagkakataon na ito para makaantuhan itong mga bintana. At baka magbago isip ni Kadede, umuwi
Ayan. So suporta lang ako sa pagbistay at sa hahalo. Nandito naman si Utol na nakasuporta din. After naman nung halo na yon, magaang na ang trabaho, abot-abot na lang tayo nun eh. Si Kadede na ang bahala. Ayun muna ang unahin dun sa may ano tawag dyan? Washing machine. Para pag nilagyan ng kawayan, maganda na siya tignan, 'di ba? Pa kahit doon sa loob. Unti-unti lang namin para pagdating ng okasyon, maganda-ganda na sa loob. Isa pa sa magiging plano ko, habang ginagawa nga po yan, pag natapos yung mga kantuan, hindi na siguro sliding door yung ilalagay ko. Ano na lang, pintuan na lang na may hamba, pero yung mga pintuan na may dating para maganda naman tignan, no? Kasi nakita ko yung space dito sa gilid. Pag nilagay natin yung pintuan na dislide, medyo magiging maliit yung yung sliding door. Syempre pag sliding door mas maganda, 'di ba? Pag malaki, pag manipis parang parang alanganin, 'di ba? Oo, 100 yung size. Tapos magkakaroon pa yun ng oo, 'di ba? Yung pinakahamba niya. Tawag doon? Yung pangkantuhan, kaya mas liliit. Oh. Kaya sabi ko yun na lang, simpleng pintuan na lang. Pero yung may dating, tapos di hamba. Alagaan na lang namin sa lason. Kasi maraming ang dito, anay. Kaya dapat laging lalasunin para talagang tumagal siya ng tumagal. Pag pumunta kami ng Kalaka, meron daw alam doon si Kadede. Or magtatanong tayo kay Tatay Cesar kung saan siya nagpagawa. Siguro abutin ng mga 10 yun, no? 10. Sige. Para lang mas safe. Kasi syempre marami na tayong importanteng gamit dito at lalong-lalo na sa gabi. 'Di ba? Pag mga tulog kami, ang bilis pasukin niya, no, kasi open na open. Kaya sabi ko unahin na lang yung pinto. Pag after niyan, isusunod ko na lang yung hagdan pag nakaipon na ulit, no? Pag may pintuan na kasi yan, tapos mga harang yung bintana, pwede na kami matulog kahit sa baba, 'di ba? Kahit abutin kami ng magdamag nakakanood ng TV diyan. Para 'di ba pag mag-relax. Bibili rin pala ako ng yung GMA affordable box ba tawag doon? Para nakakanood kami ng balita dito. Ang nangyayari kasi sa TV na yon, puro Netflix lang mapapanood mo. Kumbaga hindi na kami nagkakaroon ng chismis sa TV. Puro na lang social media, ganyan. Pero yung mga balita sa TV wala na kaming alam. Ako nga yung mga teleserye sa TV hindi ko nakabisado kung dahil hindi na nga rin ako nakakapanood. Dahil nakapokus na lang ako palagi sa cellphone, ganyan sa Netflix at kung ano-ano pa. Diba? Pero TikTok, hindi ako nagti-TikTok, hindi ako mahilig manood ng TikTok. Kasi sa TikTok, sumasakit lang ulo ko dyan mga kapanalig kasi makikita mo yung mga sexing babae na kung ano-ano yung suot tapos nagsasayaw-sayaw. Kumbaga, titignan mo sila tapos parang maaakit ka. Sasakit lang ulo mo, hindi mo naman sila pwede makuha, manonood ka lang eh. Kaya sabi ko, hindi ko na pinapanood yung mga ganun. Sasakit lang ulo mo, kakatingin, di ba? O pati puson mo sasakit. Kaya sa totoo lang, hindi promise, ito totoo to Totoo to mga kapanalig. Hindi ako nanonood ng mga yung mga ganyan, yung mga TikTok, yung mga babaeng sumasayaw. Pero kahit pa paano naman, nakakaalis din ng stress yun, nakaka-love yun, naisip mo, sarap pala magmahal. Mahilig ba doon ng TikTok to? Yung mga sexy. Ako ganun, promise hindi to biro ganun kasi ako eh. Pag may mga dumadaan na sexy, talagang inaano ko na agad, ini-scroll up ko na. Kung mapanood ko man konti, mga ilang segundo, ganyan lang. Tapos ini-scroll up ko na kasi lang kumbaga, magbibigay lang siya sa iyo ng ibang pakiramdam. Na alam niyo na ba 'yun? Alam niyo na 'yan kung anong mararamdaman ng isang lalaki pag nakakapanood ng mga sexy na ganun. So, kumbaga, Hindi rin nanonood ng TikTok. Hindi rin nanonood. Pinapasa sa akin. Pinapasa. Kaya kini-scroll up ko na kaysa makapag-isip ako ng kung ano-ano. Oh. 'Yun lang. Pero nanonood din ako ng mga alam nyo na. Pero pag mga ganun yung may mga nagsasayaw-sayaw, wala din eh. Hindi mo rin naman makikita. Dati na ganyan, hikaw. Ha? Hikaw. Anong hikaw? Yung hikaw dito. Oh. Sa mga siksing babae, tinitingnan ni Daddy yung hikaw. Yung hikaw lang. Pero yung babae hindi. Okay. Ganun pala si Daddy. Shoutout kay Daddy Oms Titignan lang pala yung hikaw sa kabilat kanan at kaliwa. Pero sa mga pababae hindi na. Grabe pala si Daddy Oms. Eto mga kapanalig hindi ko sila binabash yung mga nagti-TikTok na mga sexy kasi gusto nila yan, may karapatan sila, may sarili silang desisyon, no? Kaya ayun, enjoy lang nila. Pero talagang nakakapanibago na talaga ngayon kasi dati maghahanap ka muna ng mga cover ng CD bago makakita ng sexy.
Di ba? Yung mga sila Rosana Roses. Sino ba yung mga sikat na bolster nung araw? Kaya pala nakita ko sa boundary. Ah. Dapa ka pa sa paggalit doon sa artist. Sino ba yung mga sexy nung araw? Wala na akong maalala. Maui Taylor, Aramina, Kasi naaramin ng pasikat dati. Joyce Jimenez. Wow, tagal mo pag naagay na. Sino pa? Sino pa? Dati, ano lang to, story ang kabataan lang to, lalo na sa mga lalaking mga viewers natin. Ito sa mga babae, hindi kayo makaka-relate dito halos eh. Kasi, Sina Rosana Rose. oo, mga uso pa kasi yung mga CD noon, Maui Taylor, na merong mga tinatawag na balot. Sa balot na yon, mga sexing picture ng mga artistang ballstar. So ginagawa namin, kinukuha namin yon, tapos iniipit namin yon sa pinakabubong ng banyo. Oh. So, nagawa ko na yun. Kasi simple lang yung bubong namin eh. Kung isisingit mo doon tuwing maliligo ka, kukunin mo ngayon yun. O hindi pa uso mga cellphone nun eh. Wala pa atang internet nun at wala pang touchscreen na cellphone na para makapanood ka ng mga website. Hindi katulad ngayon. Ang dami na. Ha? Walang kasaway maligo. Kailangan o kukunin mo yun. Tapos titignan mo yun. Walang kasawa-sawa na tinitignan yun. Ha? Bakit sa bubong ng banyo mo nilalagay? Ano yun eh, para hindi mawala. Kumbaga pag maliligo ka na nandun yun. Para gaganahan ka. Gaganahan ka. Kaya araw-araw excited kang maligo. Oh, di ba? Excited ka, tinititigan mo yun. Hindi katulad ngayon, mag-search ka lang, kita mo na. Hindi naman sa hindi ako nang babash. Okay lang yun kasi ayun yung nila eh. Paraan nila eh, lalo na sa panahon ngayon, parang nagiging normal na lang yan. Ayun paraan nila para magpakilala sa social media, sa TikTok. Gusto na lang ipagmalaki kung anong meron sila sa katawan nila, 'di ba? Gusto na lang ipakita na sexy sila, na ganito sila. Walang problema 'yon sa akin. Pabor pa nga 'yon eh. Gusto nila 'yon. Kinukumpara ko lang yung yung dati. Hindi naman about sa tao Inaano ko lang about social media, ganyan, na dati hindi ka pa makakapag-search, ngayon okay na. Ay, nakakita mo sexy, wala mong ginagawa ko, tataklob ako ng mukha. Nagtataklob ka, nahiya ka? Ganun ka? May butas pa rin. Ayan. Habang tumatagal kasi, parami na ng parami yung parami na ng parami ang tawag dito. Ang mga nagti-TikTok sa social media na syempre iba-iba tayo ng personalidad. May mga ganyan talaga na mapupusok eh. Wala akong problema dyan. Go lang ng go. May mga nababasa nga ako sa comment. Dati, hirap na hirap pa kaming mamboso. Ngayon, ang dali na. Mag-scroll ka lang. Ayan. Kakatuwa. Naalala ko tuloy ng kabataan ko. Kunyari, ganito. Yan, kunyari, ganito mga kapanalig. Yan, ganyan yung pinaka niya. Yung litrato. Itutupi ko ngayon yan. Itutupi ko. Alam ko nakaka-relate yung mga lalaki dyan. Pag natupi mo na ngayon, isisingit mo ngayon dito yan, Kailangan tagong-tago yan, yan. Okay na yan. Tapos ka na maligo. Hindi pagpasok mo ulit ng banyo, kukunin mo ulit yan. Review. May review kasi yan. Kailangan araw-araw mag-review ka kung ano na para pagdating ng exam, alam mo. Double purpose yan, Titignan mo yan. Tapos upo ka, depende, upo o tayo. Minsan nakaganyan pa nga yung ulo mo sa sa may ganyan, Nakasandal, minsan nakatagilid. Pagkatapos mo manood, sabit. Sabit mo ulit. Sabit mo ulit. Nga? Papasok yung butiki doon. Papasok butiki. Matutulog. Parang nangyari na sa iyo yun. Parang nangyari na sa iyo yun, Alam mo, sasabihin dyan ng butiki, pag ilagay jack, butiki. Akala ko. Lalagay mo lang dyan. Safe na yan. Alam na rin ng butiki yung ginagawa. Tapos dati, na lang experience ng mga batang 90s. Siguro nangyayari din naman ngayon to. May mga CD na nabibili na alam nyo na, yung mga pang old, pang adult na panoorin. Siyempre lahat kayo ng mga barkada. Usapang lalaki to Alam ko may mga babae rin nagagawa na ito. Na sa isang bahay, katatakas kayo para makapanood ng mga, alam nyo na, yung mga CD. Tapos sama-sama kayo manonood, di ba? Pero nakakaparin ka nun ng sine. Kasama pamanggal pa rin mo. Tapos hindi ka makakaparin ng sine. Hindi, yung sinasabi ko yung sa bahay-bahay. Merong isa yung tropa natin nagtatago ng mga CD tapos papanoorin nyo doon.
Naalala ko, unang-unang panonood ko noon sa buong buhay ko sa pinsan ko. Shoutout kay Kuya Jay, Pak Jay. Kuya Jay ah. Matagal na nawal yun. Iba kasi yung pakiramdam na makanood ka. Siyempre pag bata ka, mapusok ka eh. Siyempre alam mo nakasunod nun. Ay bawal pa rin bumili. Kasi pero parte na rin ng pagkabata yung kasi ano yun eh, para nagkakaroon ka ng edukasyon about sa nangyayari. Pero Nakakamiss nung araw ano. oo. Pero ngayon wala pang cellphone, kung ano-ano. Kayo dyan, taguan. Pero mas gusto ko yung ano, yung bahay-bahayan. God! Tapos merong nanay, no? Yung kalaro mo. Akong tatay. Oo, ganon. Grabe, nakakamiss lang. Alam ko maraming makaka-relate sa inyo. Alright, dami ko itong hinakwento ngayong umaga na ito. Bye-bye tayo si Kadede nanay. Uy, may kape, salamat. Sama mo ng naiibig mo. Si nanay. Kape muna tayo, dami ko naman nakwento ngayong umaga na to. Sarap. Kagabi, bago ako matulog, sinilip ko yung sugat ko dito. Nung binuk ako, meron siya mga ano, yung parang dumi-dumi na hindi na alis. Na parang mga putik, bahangin. Dahil nga nakasubsob ako sa ano, 'di ba? Tapos ano, ang laki ng biyak. Ginawa ko, tiniis ko, Tinanggal mo? tinanggal ko ng tiyané. Inunugasan ko muna yung tiyané. May mga parang ano, buhangin. Pero okay na, clear na siya. Medyo nagdugo lang ng konti tsaka malalim, kaya hindi ko alam kung ilang araw pa to gagaling. Sabi ko, lalim. Pero merong nagpasa sa akin subscriber na gamot na betadine din siya pero minumumog. Pag betadine kasi na pangalan, maano ako dyan eh. Parang may tiwala ako dyan eh. Kasi maganda ang betadine sa paggaling ng sugat. So yun naman, sa pangmumog naman para sa singaw. Tapos yung sa bahay, di ba pinakita ko sa inyo yung betadine, parang ano, skin cleanser ba tawag? Oo, di ba? Bibili ako nun pag pumunta kami sa bayan. At makapagsimba rin. Parang hemoglobin, pwede. Ha? Hemoglobin. Ano yun? Pamumog. Ayun nga ata yun. Pero betadine tatak niya. Oh, Para may narinig akong din sa huli. Yung pinabulot ang ngipin ko, yun ang pinamumog para dumadali mabaho eh. Ganun ba? Baka yun na yun. Baka Parang yun. meron ko sa bahay bago pang isnaron eh. Meron ba? Oo. Pero iba yun eh. Baka yun din yun. Parang sugat niya raw yun. O sige, pero itatanong pa rin natin doon sa ano para sure. Oo. Isang beses isang araw. Isang beses ang araw. Imumumog. Oo. Sana meron doon sa ano. Drink inaway. Ha? Wala kasi mercury drug dito sa ano eh. Sa bayan ng Kalaka. Pero may mga pharmacy naman dyan. Ha? Meron. Meron ba dyan? Mercury drug? Parang hindi ko alam. Binilhan ko, nakaprep pa nga ako ng 20 malapad eh. Nga. Doon siya binilhan ko mercury drug. Na Pag ako rin ng gamot, ibigay ko yun, malaking discount yun. meron kang ano? Yung, Orange card? Hindi yung 20 binigay nila. Anong 20? Pinaka-pre. Meron? Parang voucher? Meron parang ganun dito. Hindi ko alam yan, ha? Ganun na tayo. Dami ko na naman nakwenta, di ba? Ganun talaga. Lapit sa highway, mercury drug. Sarap. Kape po tayo mga kaibigan ko mahal, mga kapanalig. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. I love you. I love you all. Salamat kay Sir Robert. Ay! Sir Robert Enriquez! Shoutout po. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa Team Kapanalig. Huwag po kayong magsasawa na sumuporta. No, I love you. Lagi na namin. Si Sir Robert lagi nakasupport yun. Dadaan lang yan sa taas pero hindi mo mababa dito, no? No? Supportin po natin yung Oo. kanyang YouTube channel. May YouTube channel na ba siya? Oo nga pala, nakita ko pinanood. Support natin ha. Bossing Robert. Bossing Robert, ito po si Bossing Robert. Supportahan po natin mga kapanalig, puntahan natin ang kanyang channel. Maraming salamat po. Mag-ingat ka palagi dyan and God bless. Good morning, good night. Bye-bye. Ay niya pumunta dito, siya puntahan natin. Oo, siya pupuntahan natin. Yata fiesta doon. Handa nyo na po alam nyo na po. Yan, nag-message ako kay Kuya Boy kasi online siya ngayong umaga at parang may pasok na ata siya ngayon sa trabaho. Kuya Boy, kayang-kaya mo yan. Tapos nag-voice message kami sabay-sabay mga kapanalig. Pakinggan yung voice message namin. Rodelio, good morning! Rodelio, good morning!
Ang tanong, may load kaya to? Maririnig niya kaya? Good morning! Alam mo, walang load to. Hindi hindi nag-react eh. Ito, nag-reply siya. Nag-reply. At nag-coral pa kayo ha mga buwis. Oh, parang mga choir eh, no? Oh, meron pa nga may tawag doon. Merong ang ganda ng ano niya. Ang tawag dito? Melody, may mga melody. Tama ba 'yan? May ano? May timpla, tignan nyo. Oh. Rodelio, good morning! Ang ganda. Ang ganda no pagkakatimpla ng boses namin, 'di ba? May mababa, may mataas, meron lang may tenor, ganun. Ano sabi? At nag-coral pa kayo ha mga buwis. Time check lang mga kapanalig, 9:24 na po ng umaga at si Kuya at si Kadede umakyat na po dun sa taas dahil si Kadede kukunin nga po yung mga gamit nagagamitin namin para maituloy na po namin yung pagkakanto dito sa bintana. Kukunin lang kila Tatay Cesar, Tatay Cesar, kila Tatay Roman yung pambistay, no. At si Utol kukunin naman po yung gasol doon sa taas kila Ate Rosie. Ayan, shoutout ulit kay Ate Rosie, no. Hinintay ko lang sila dito. Tapos ako, dahil medyo hindi pa ako pwedeng magtrabaho ng mga bibigat, baka magbistay na lang muna ako mga kapanalig. Tapos si Utol, supportahan ko na lang sa paghalo, pero alalay lang din. Kasi pag yumuyuko ako, naramdaman ko yung puwersa dito mga kapanalig. Kailangan medyo lang tayo. Gusto ko kasi maging pulido muna yung mga gilid-gilid nito bago nga malagyan ng pinakakawayan po. Uy, may gasol na kami. Hindi na kami magagatong sa ngayon. Maraming salamat kay Sir Robert Enriquez. Salamat po sa regalo nyo sa Team Kapanalig. Yan. Ngayon lang din kasi nagkaroon ng gasol dun sa taas, kaya ang tagal naming hindi nakabili o nakakuha mga kapanalig, no. Yan. Hinintay lang natin si Kadede at maya po mag-uumpisa na kami sa trabaho. Nandito na rin si Utol. Yan, siya nga po yung kumuha ng gasol, excuse me. Lakad-lakad tayo dito. Medyo may kirot pa yung tuhod ko. Hindi ko alam kung bugbog ba yun o gout pa din eh. Sabi ko medyo may kirot pa yung tuhod ko, hindi ko alam kung sa bugbog o gout pa rin. Pero ang lakas ko ng uminom ng tubig. Sa tingin ko hindi na to gout. Tsaka uminom na ako ng gamot ng mga nakaraan eh. Yun. Oo, yan. Bistayan na lang natin ulit yan. Malamang nahaluan na ng mga yan eh. Ng mga ibang parts ng bato. Oh, hindi na siya pure na tawag dito. Na talagang pino. Oh, ito ang dami pang bibistayan dito. 'Di ba? At masarap magbistay ngayon kasi tuyo ang buhangin. Hindi naman sobrang lakas ng ulan kaninang madaling araw. Kaya ayan, bistayan na naman. Ako na bahala magbistay. Dahil mamaya mapapagod ka kakahalo. Pero suportahan naman kita. Don't worry. Pinakalendero. Ito, pinaplano na namin ng kasama kong engineer yung yung gagawin namin dito. So magpapatong nga po kami ng sako, pero medyo lalayuan namin ng konti, no? Hindi namin mismong ididikit sa lindero, sabi ni Daddy, kasi baka mamaya maisipan na asintahan, 'di ba? Para pag kasi sinagad natin, lalagpas na tayo. 'Di ba? Kaya medyo ipapaloob natin. Dito natin umpisahan. Kahit dito lang sa may mangga. Tapos pag ganon, dito medyo malalim. Magano kaya kataas? Op, yeah. Mga gandito. Mga gandito. Yan. Tapos pwede na yan. Tapos bababa na lang natin to. Oo. Alright. Sige. Saka na yan. Kasi may mga unahin pa kami. Hindi namin sure kung mapapatag namin to agad-agad. Pero kasama na to sa plano. Yan. Let's go! Oh! Fresh air! I love it! Sarap talaga dito. Sariwang sariwa ang mga maamoy mo. Yung buhangin, no? Ay, yung lupa, oh. Puwapantay na rin kasi nga may net. So, ang laki bagay din kasi lahat ng napupuntang lupa dito
na ano, napapatag siya. Ang galing. Ayan na ang ating isang bayani na galing sa taas mga kapanalig. Ginuha na ang mga gamit natin upang masimulan na ang ating trabaho. Ang bigat, kahoy lang yan tsaka screen. Ako na bahala dito, ikakabit lang yan dyan. Tapos ratsyada na. Work. Di ko na ipapakita yung pagbibistay ko. Alam kong nakita nyo na eh. Basta babalitaan ko na lang kayo mamaya kung ano pa yung mga gagawin namin. Let's go. Layout muna si Kadede habang nagbibistay ako. Alright, so nagsisimula na si Kadede mga kapanalig. At panoorin nyo na sa vlog niya. Papakita ko lang. Ito, napaltikan niya na. At medyo matagal lang talaga sa pag-layout mga kapanalig, no? Kailangan kasi talagang pantay na pantayan. Ay maayos yung pagkakalagay ng mga tanse. Mamaya lang matatapos na ni Kadede yan. Kaso nga lang ang dami naming halo. Pero mamaya titignan natin kung ano diskarte yung gagawin ni Kadede para hindi masayang yung mga semento. At si Utol na nandito sa taas, mukhang nagpe-prepare siya ng pagkain. At mamaya uuwi si Utol dahil kailangan niyang mamili. Family day muna mga kapanalig, no? Pagbalik ni Utol, saka namin dadalihin yung tawag dito, lababo. Right. Dito muna tayo sa taas. Nagpapahinga pa naman si Kadede doon eh. Mamaya aabutan natin siya ng ng halo. Si Utol, anong ginagawa mo dyan, Tol? Nagluluto. Buti na lang meron ng gasol. Mabilis na. Oh yeah! Tapos na akong kumain. At yan, galing dito si Tatay Cesar. Nakausap ko tungkol sa pinto. Yung kapatid niya pala gumagawa ng pinto. So hindi ko pa alam kung ang halaga niya 8,500 o baka mas tumaas pa kasi dati daw ganun ang halaga. Yun. Ito muna talaga unahin ko yung harap. Tapos pasilip ko lang sa inyo itong ginawa ni Kadede. Ayan. Na po oh. Kakaroon na ng kantuhan. Maganda kasi pag may kanto, di ba? Mas maaliwalas tignan. Ito marami pa namang halo dito. Bali kung isasabay ko pala to, bali baka pumalo ng 20 mil. 2 pinto na yun kasama hamba. Kaya sabi ko ito munang harapan kasi ito naman ang mas mahalaga. Ito kahit mahuli, wala namang problema dyan. Nasa loob naman yan. Diba? Yan, tatanong niya pa raw sa kapatid niya. Hintayin natin yung pagbalik ni Tatay Cesar. Update tayo. Tapos kung ayos na, ayun na. Bibili na tayo ng pinto para makabit. Ito, bago maligo si Utol at makauwi, iniipon muna niya yung panggata. Oh, dami, bumagsak yan. Ayan oh, dami panggata. Pwede na tayo mag-ano yan. Oh, may langka na dun oh. Pwede na, ginataang langka. Tama. Dami yan. Namiss ko yung luto mo. No. Dami nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 60. Ang dami. Dami. Alright, nagpahinga lang si Kadede. At mamaya tuloy na tayo sa ating trabaho dito mga kapanalig, no? Uy! Yan, kami na naman matitira ni Kadede dito. Pero kailan ka babalik, Tol? Miraculous na babalik si Utol. Yan, para family day muna. Makapagbigay muna siya ng oras sa kanyang anak at asawa mga kapanalig. Para makasumpit. Para makasumpit si Utol. Kasama sa buhay yun, kailangan talaga yun. Diba? Parte ng buhay natin yan. Alright, eto na ang oras at aalis na si Utol. Kailangan niya nang umalis. Yung sabi niya babalik daw siya ng Miraculous para yan, kami ay magsimula ulit dito sa mga gawain. Tol, ingat ha. Oo. Baka nakainom ka. Baka nakainom ka. Bawal mag-drive. Kita-kits na lang sa Miraculous. Let's go. Time check lang mga kapanalig, ang oras natin ay 4:23 na po ng hapon at gusto ko lang shoutout si JB Jasper Sendico. Ayan, at ayan nag-comment siya dun sa post ko sa Facebook. At syempre kay JP Villacampa, kay Gandang A Lorenzana C at kay Jovelyn Ranay. Yan, maraming salamat po sa support. Hindi naman, may dumating na mga tropa natin. Kasi plano ko mga kapanalig kumuha ng magtatrabaho. Kasi mahirap pag kami lang ni Kuya at ni Kadede magtatrabaho doon sa tambak ng lupa doon, tsaka riprap. Babain nga natin yung mga tropa natin. Para makausap ko kung ilang araw nilang gagawin. Kasi syempre, yung aking budget, inaano ko rin. Tinitignan ko kasi marami pang pagkakagastusan, meron pang pinto, di ba?
Tapos yung kuryente, ano pa ba? Yung damo. Kaya mahirap eh. Pag kami lang. Tara. Ito yung mga tropa natin. Ito yung mga nag-aakot ng... Dito lang pre oh. Dalawa lang kayo. Kaya? Ba, sige ako bahala sa inyo. Hindi naman. Pwedeng hindi natin to ano eh. Hindi pantay dito eh. Kahit mga hanggang dito lang. Dito lang yan. Tapos hanggang sa mangga pa ganun. Hanggang doon sa may kawayan. Dito. Yan, aray ko. Dito. Pantay ng ano, ng... Oo, pantay ng mangga. Tapos pag medyo mataas na, siguro kahit mga ganito. Ganyan. Sari naman tatambakan. Oo, tatambakan to. Papantay. Oo. Babakbakin natin yung lupa pababa, tapos kukuha tayo doon. Kaya? Mga ilang araw? Depende yung kalaw. Nagawa. Sige. Meron namang ano dyan, asarol, bareta, ano pa ba kailangan natin? Oo. So silang dalawa, tropa na natin yun eh. Sila yung gagawa dito. Masisipag yung batang yan. Kaya yun oh, riprap lang. Tapos tambak. Kasi bala kung ano to eh, latagan ng tent pag may mga bisita. Naano ako sa motor, di ba? Hindi mo nabalitaan? Di mo na-aksidente ako sa motor. Muntik ako mamatay dyan sa may ano. Lasing ata ngayon. Oo. Ay. Magang-maga to. Tapos ito puro gas-gas. Hindi nyo pala nabalitaan? Akala ko kalat ang balita mga kapanalig. Hindi pala nila alam. Ako alam mo. Ano? Hinimatay ako tapos sinugod kami sa ano, hospital. Tapos ayan na. Ayan to. Durog. Laki. Ayos na okay yan. Okay na. Kaya na naman. Siguro hanggang dito rin yung ano. Yan. Pag ganun. Ay hindi, dito lang siguro. Tayo din yan. Ano pa? Di naman, ano, puputulin natin yung puno eh. Tapos bababa natin ng konti eh. Gagawin ko kasi ano to eh, basketball court. Ah. Oo, half court. Naku po, malamang dadayo itong mga to dito. Baka magpustahan pa kayo dito. Ayan, lalagyan ko ng ano dito, ring. Tapos dito ano, lambat para hindi pumunta doon kasi malalim sa part na 'yon. Oh, yan, para may laruan din kayo kung gusto niyo dumayo, di ba? Oh, alam ko na, tapos magtitinda ako ng ano, ice tubig, piso isa. Di may negosyo pa ako, no. Ang gandang plano. Yo, bukas lang. Ah, sige. Oh. Ang dami kasi namin kailangan intindihin eh, kaya naisipan ko na ano, talagang kumuha ng tulong na babayaran katulad nga ng mga bata na yun para mapabilis na to. Kasi kung aasahan lang namin yung aming mga sarili, naku po, ang hirap, lalo na ako, ang dami kong naramdaman, di ba, injured pa ako, tapos si kuya masipag naman yun, tapos si Kadede, kaso nga lang mahirapan sila. At ito na nga po yung natapos ni Kadede. Ang kulang dito na lang sa baba. Talagang may pagmamalaki ni Kadede ang kanyang gawa dahil talagang sa personal talagang naman pantay na pantay. Renuller yan mga kapanalig. Malupit talaga si Master Kadede. Alright, let's go. Hintayin mo premium mo. Na naman, premium. Ganda. Ganda 'di ba pag merong ano, kantuan, tapos lalagyan ng ano ng pinaka kawayan. Malinis tignan. Ay, hindi pa pala tapos yung dini. Hindi po. Pero doon tapos na. Tapos na yan. Dito lang sa baba. Okay, panoorin nyo na lang po yung kompletong vlog kay Kadede. Yan, kasi siya ang ano niyan eh, utak ng lahat na yan. Dahil gabi na po, ang dami pa rin tira. Hindi ko alam kung saan namin ilalagay ito. Di pa lamang kaya sa tinapay. Dito mamaya, plus din. Ayo, kasi nga mag-ano kami dun, lababo. Kasi ito bukas na lang. Maliit lang naman yan. Tas okay na. Gabi na naman mga kapanalig at magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all at lagi tayo lahat mag-iingat. Bye-bye! Simulan na magkulitan kasama si Nuit TV.